Batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? 4 na distrito sa bansa ay zero ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, Tulong, Ungab. Wala na. Desperado na talaga ang mga Marcos defender, Marcos atakdog. Wala na, kung ano-ano na lang po yung mga nasa isip nila ngayon eh. Basta pag ikaw ay hindi ka nila kasama sa bangkang papel papuntang impyerno, paniguradong kakasuhan ka, gagawan ka ng issue at ipapakulong ka. Ganun po ang ginagawa ho nila. Ito ay part pa rin ng panlilito ng mga atakdog ni Bangag sa maraming Pilipino. Kagaya po nito, si Leandro Leviste ay papaimbestigahan umano ni Buying. Ito ay tungkol sa napakagandang negosyo ni Leandro Leviste na bilyon po ang kinita dito, yung Solar Philippines. Papaimbestigahan daw ni Buying, anak ng kaguwang. Oh. Kasi nga, hindi umuuyon itong si Leandro Leviste sa kagustuhan nila. At ayaw po ni Leandro Leviste sumunod sa script nila na kaladkarin ang mga Duterte sa maanumalyang flood control ni Bangag. Yun yung gusto nila eh. Idawit nyo ang mga Duterte. Ang problema, hindi po kaya ng batang kongresista ang kagustuhan ng mga mafia sa gobyerno. At kagabi nga ho, nilinis po ni Leandro Leviste ang pangalan ng mga Duterte diyan sa allocables na bilyon-bilyon ni Bangag, allocables ni Sandro Marcos, allocables ni Martin Romualdez. Kaya hito, papaimbestigahan ng ombudsman na ang negosyo ni Leandro Leviste. At meron pa, Remulla din, anak ng kaguwang, mag-utol. Hinamo naman ni John Vic Remulla itong si Manong Chavit Singson tungkol sa mga isiniwalat po ni Manong Chavit na di umano'y may kinalaman itong si Bungit sa maanumalyang flood control. At tinuro nga mastermind na ni Bungit itong si Bongbong Marcos kasama si Martin Romualdez at Saldico. Bago po tayo mag-umpisa, pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at suportahan po kami sa Birada Aguila tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes ho yan. At maraming salamat po sa mga nagpapakulay, Ma'am Lovelyn Sibukawa, UC Sibukawa, arigato, ayan. At Victoria Donato, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Okay, magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-share po ninyo ang video ito. Ito po ang pag-uusapan natin muna, itong hamon ni John Vic Remulla. Dalawang Remulla ang pag-uusapan natin, si John Vic at si Buying Remulla. Parehong Marcos defender, parehong atakdog, parehong nagbigay ng sakit ng ulo sa mga Pilipino, anak ng kagwang. At laban naman dito sa mga bilyonaryong mga negosyante. Okay? Mga legit na mga negosyante ito. Si Leandro Leviste at Chavit Singson. Hinamon po ni John Vic itong si Chavit dahil po sa mga birada po kamakailan ni Manong Chavit. Narito po, ano bang hamon ni John Vic? Pakinggan natin. Buo ang tiwala ni Interior Secretary John Vic Remulla na labas si PBBM sa maanumalyang flood control projects. May hamon din siya sa dating kaalyado ng Pangulo at ngayon whistleblower na si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson kasunod ng kanyang kaliwat-kanan akusasyon. Walang dudas, DILG Secretary John Vic Remulla na pawang kabulaanan lang ang ibinabatong aligasyon na si Pangulong Bongbong Marcos ang utak ng flood control scandal. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni Remulla na ang SONA ni PBBM ang nagtulak sa administrasyon sa tamang direksyon. That is totally false. Ayun masasabi ko with no doubt in my mind, in my heart, and all what I've seen, it is not true. Mahiya naman kayo. Unang pagkakataon to na ang presidente ay humarap sa tao at sinabing, mahiya naman kayo. Naming them, inaano niya talaga diligay niya sa posisyon yung gobyerno para i-correct ang sarili niya. It's never happened that way before. Ito ang sagot ni Remulla sa mga paratang ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, partikular na sa umano'y kaugnayan ni PBBM sa maanumalyang flood control projects. Matatanda ang inakusahan din ni Singson ang Pangulo na may paboritong contractor sa Ilocos Norte. Nagsimula ang iringan ng dating magkaalyado simula ng isnabin umano ng Pangulo, si Singson. Bagay na hindi nagustuhan ng dating gobernador, lalo't pinili niya raw na tulungan ang mga Marcos noong 2022 elections. Dagdag ni Remulla, ilabas daw dapat ni Singson ang pruweba sa kanya mga aligasyon. Dahil sa ngayon, lumalabas umano na puro salita lamang ang dating gobernador. Samantala, hindi rin itinanggi ni Remulla na may pondo pa para sa flood control project sa 2026 General Appropriations Act. Pero konting-konti lang daw ito. Nakalaan ng maliit na porsyento ng budget na ito para sa flood-prone area sa bansa. Una na rin sinabi ng DPWH na ang mahigit 2 bilyong pisong budget allocation sa flood control ay para sa repairs and maintenance ng mga naunang mga proyekto noong mga nakaraang taon. Bagaman hindi natupad ang December promise ng administrasyon para magpakulong ng mga malalaking isda, sigurado raw si Remulla na uusad ang mga inihahandang kaso ng ombudsman. Ayan po yung depensa ni John Vic Remulla sa kanyang among nakangiwi ang panga. Pakamot-kamot sa ulo. Anong gagawin natin? Puta, mag-resign. Siyempre, sa part yan ni John Vic, nasabihin niya, walang kinalaman ang Pangulo sa flood control. Sa kanila ho yun. Kasi di umano, si Bongbong Marcos, yung slogan lang niya yan. Sinabi niya, mahiya naman kayo. Hindi nga po dapat mahiya naman kayo, mahiya naman po tayo. Yan ang malinaw yan. Ang tanong dyan, John Vic, may naniniwala ba sa'yo na si Bongbong Marcos ay walang kinalaman sa maanumalyang flood control projects under Marcos admin? Yan ang tanong dyan. Meron ka bang nauto? Sa statement mo na sinabi mo walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa flood control dahil siya nga po yung nagsabi daw sa SUNA, inadmit mo, ito ay admission na mayroong 100% na korupsyon
inaamin mo na rin na may corruption sa Marcos admin malala. Kasi naghugas kamay si Bungit dyan eh. Kayo rin, di ba sinabi, naghugas kamay rin ngayon, walang kinalaman ng presidente. Pero the point is, ang mga Pilipino kasi ngayon matatalino na, hindi mo po pwedeng bilugin mo na lang ng bilugin. From time to time, ang mga ulo ng maraming Pilipino. Nung una siguro, nakabudol ho kayo, pero sa ngayon, wala na pong maniniwala. Lalo na po yung lumalabas na video ni Saldico, na itinuturo po ang first family talaga, hindi lang si Martin Romualdez, hindi lang si Bongbong Marcos. Kasama si Sandro at si Liza Marcos, pati yung kapatid ni Liza, sa korupsyon. Ngayon, bakit po naging credible si Saldico? Kasi nga, siya po yung chairman ng committee, General Appropriation Committee. Diyan sa Kongreso at pinagkatiwalaan po ng Marcos admin sa loob ng 3 taon. Pag tinignan mo, napaka-credible yung mga binitawan ni Saldico na nag-deliver siya ng malita-malitang tira, kay Martin Romualdez, kay Bongbong Marcos, insertion kaliwat kanan, 100 billion, meron pang 100 billion, 200 billion, meron 50 billion itong si Sandro Marcos. Yun ang maliwanag. At tapos sasabihin mo, walang pananagutan. Sa inyo po yun kasi siyempre ang ginagawa ho ninyo, pinagtatakpan po ninyo ang Pangulo na makaladkad talaga ng tuluyan sa issue ng corruption sa flood control. Pero tanga na lang ho, ang maniniwala kay Junbig na walang kinalaman ang Pangulo. Unang-una, yung command responsibilities, sapol na siya dyan. Pangalawa, yung pinsan niya, si Martin Romualdez, speaker, tinutolerate niya, sapol siya dyan. Yung anak niya, sapol siya dyan. Yung asawa niya, sapol siya dyan. Pati siya mismo, sapol siya dyan. Buhay na nagtestimonya itong si Saldico na siya po mismo pinagalitan siya ni BBM. Huwag kang makialam sa mga insertion ko. So ano po yung patunay na sinasabi ni Junbig? Meron, may ebidensya si Manong Chavit, nakita mo yung press con, nilatag eh. Dinidinay lang ho ninyo. Sinasabi lang ho ninyo na walang ebidensya para mawalan ng kredibilidad itong mga banat ni Manong Chavit po kay Bongbong Marcos. Yan ang gusto lang ninyong mangyari. Marami na kayong diversionary tactics pero hindi na ho talaga yan uubra. Ang taong bayan na nga ho, sabik na makulong yung mga kalyado ninyo, Junbig eh. Ang taong bayan, sabik na makasuhan si Martin Romualdez. Hanggang ngayon, walang kaso si Martin Romualdez. Isipin mo yan. Sino pong maniniwala sa inyo? Kasi nga, oo nga naman, pag kinasuhan mo si Martin Romualdez, matik yan, sapul na si Bangag, kakaladkad nga. Kaya nga ang kanilang script, simula pa umpisa, protect Martin Romualdez. Yung una, protect Saldico. Nung hindi na talaga kayang protektahan si Saldico, kinanti na po nila at nagiging sacrificial lamb na at collateral damage na, pero hindi naman pumayag si Saldico. Kaya kinanta sila ng todo. So ngayon, protect Martin Romualdez na. Tingnan mo yung ICI, ni minsan hindi man lang walang recommendation nakakasuhan si Martin Romualdez. Wala as in. Pati yung ombudsman, hindi daw kayang maituro. Sabi rin ni John Vic, magaling daw eh. Magaling daw talaga si Martin Romualdez, mahirap daw. Mahirap daw kalad ka rin sa flood control, mga buang kayo. Ebidensya. Sabi niya, maglabas kayo ng ebidensya. Marami ng ebidensya. Public evidence. Nandiyan ako sa DPWH sa Cabral Files na Leandro Levisti, ano pa bang ebidensya? Mga videos lumalabas, mga proyekto ni Sandro Marcos, puro ka ampaw. Gaya ho nito, ebidensya rin po ito. Kumakain ng pera si Sandro eh, papanoorin natin. Sa gitna ng lalawigan ng Ilocos Norte, mga boss, matatagpuan ang Padsan River. Kapansin-pansin mga boss ang kondisyon ng flood control project sa Padsan River sa Maysarat. Sa halip na magsilbing panangga laban sa baha, tila ito mismo ang unang bumibigay. Makikita natin sa video na ito mga boss, ang ilang bahagi ay hindi na matibay, may bitak at may mga istrukturang hindi pa rin inaayos sa kabila ng paulit-ulit na pagbaha. Ang proyektong ito ay nasa loob ng distrito na kinatawan ni Congressman Sandro Marcos. Hindi ito agarang paratang, kundi isang mahalagang tanong. Nasaan ang pananagutan sa kalidad, maintenance at kaligtasan ng mamamayan? Ayon sa tala, may karagdagang flood control project na isinagawa sa Maysarat ng Ilocos Norte na may kabuuang 89.37 million mula sa 2025 General Appropriations Act. May mga pondo. Bakit may mga proyektong tila hindi tumatagal? Kung may budget, bakit may mga istrukturang hindi pa rin inaayos? Bago pumunta sa ibang lugar, unahin muna ang sariling Unahin muna ang sariling baluarte, tingnan mo yung mga ganyan. Di ba ho ebidensya yan? Hindi po ninyo iniimbestigahan, mga DDS political vlogger na nga lang ang pumupunta dyan sa Ilocos Norte. Kasi pumupunta kayo sa Davao, wala naman kayo nakita nga ghost projects. Ito, ghost projects yan. Ilang dangka lang yung nagawang flood control, anak ng kamote, o milyon-milyon ang gastos dyan, yung budget eh. Magkano allocables ni Sandro Marcos? 15 billion, utang ina sana all. Ito yung mukha ng bagong Pilipinas. Pinagtatakpan ang totoong may kasalanan. Pero sabi nga ni Manong Chavit mahirap na po ito pagtakpan ng mga liporis ni Bangag. Talagang makaladkad kayo. At yung ikakasan niyang one time, big time, patay tayo dyan. Hamon kay Manong Chavit, John Vic, putya. Malakas lang loob ninyo kasi kayo po yung nakaupo ngayon sa kapangyarihan. DILG kayo at ombudsman. DOG pa nga ho eh. Pero pagdating ng panahon, sisingilin po talaga kayo ng tadhana. Naniniwala ho ako dyan. Hindi po permanente yung kapangyarihan ninyo. Ano kayo ngayon, mga abusado, no? Nilapastakan ninyo ang kaba ng bayan, sabihin kasi kayo nakapwesto. Pero at the end of the day, ang Panginoon hindi po talaga yan, na parang tumitingin lang sa mga tao, lalo na sa mga Pilipino ngayon, hirap ng buhay. Talagang merong gaba yan, may karma yan. At huwag niyong isi-isihin lang si Manong Chavit, maraming pira ho yan. Kaya kayang-kaya magtustos ng ilang milyon rallyista dyan sa kalsada, one time, big time, nayari ho kayo. Okay. Tingnan po natin kung ano po yung response ni Manong Chavit dito kay John Vic Rimulya kasi kagabi pa naman ho ito. Itong hamon-hamon ni John Vic Rimulya. Pero sa tingin ho ninyo, yung pagdipinsa ni John Vic Rimulya kay BBM, uobra kaya ho ito.
Yung sinabi niya walang kinalaman ng Pangulo, siya nga ho daw nagsisiwalat. Hindi po yung pagsisiwalat, paghuhugas kamay ho yan. O ito naman tayo, pupunta natin si Leandro Libiste. Buying naman. Si Chavit, binanatan ni John Vic. Ito, negosyante din po ito, si Leandro Libiste, binanatan din po ni Buying. Tingnan mo Bakit pareho sabay-sabay itong magkapatid ngayon? Dumidipinsa at umaatake. Dipinsa kay Bungit, umaatake naman sa mga kritiko ni Bungit. Kasi nga ang bangka nila palubog na. So kailangan nilang mag-double time. Kailangan nilang dumipinsa, magpa-preskon kaliwat kanan para ipagtanggol po ang Marcos admin. Pero mahirap na nga yan, di na kayang ipagtanggol yan. Oo, ngayon ipagtanggol ninyo kasi may pira ho kayo. No, nasa posisyon kayo, binigyan kayo ng kapangyarihan. Putang ina, nagiging ombudsman. Ombudsman, may kaso sa ombudsman, ang tanga ng Pilipino, no? Okay, ito. Pakinggan po muna natin itong plano di umano ni Boyeng Rimulya. Nakakasuhan niya, hindi pa kakasuhan. Imbestigahan niya itong si Leandro Libiste. Sabay imbestiga ha? Ito ay imbestigasyon, hindi sa flood control, hindi doon sa Cabral Files, kundi imbestigasyon sa negosyo ni Leandro Libiste na Solar Philippines. Si Leandro pala ang pinakaunang negosyante naglunsad ng Solar Philippines sa ating bansa. Ang solar ba? Energy, solar energy. Kaya ang kita ni Leandro Libiste bilyon-bilyon. Na ngayon, puntarya na ni Boyeng Rimulya. Antindi Boyeng. Malamang utos to ni Bungit, no? Kasi nga, nagkikriticize kay Bungit, yung Cabral Files, flood control. So, ako nagugulat ako sa mga taong ito, no? Bakit tahasak po sila? Nagpapa-preskon at sasabihin na, imbestigahan namin si Leandro Libiste. Dahil kabata-bata nito, bilyonaryo na. Putang inainggit kay Boyeng. Hindi ba dapat ang imbestigahan natin yung flood control na trilyon-trilyon po yung kinukulimbat? Bakit napunta tayo dito sa solar? Kasi nga, si Leandro Libiste, grabe nang isiniwalat at tinatamaan na po si Bangag. At hindi po nadadali ang mga Duterte sa mga expose ni Leandro Libiste. Kasi nga, malinis naman ang mga Duterte at ngayon pinagtanggol pa ni Leandro Libiste. So unahin po muna natin itong sinabi ni Boyeng Rimulya na papaimbestigahan niya itong si Leandro. Putang ina, ang mga inggit sa balat, mga inayopak. Okay, pakinggan natin Iniimbestigahan na ng Ombudsman ang pagbebenta ng controlling interest solar company o solar power company ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste dahil hindi raw ito aprobado ng Kongreso. Nakatutok si Putang ina, iniimbestigahan na pala. Hindi lang pinapaimbestigahan, iniimbestigahan na si Leandro Libiste. Yan ang exact na balita galing sa kanila Pero sa interview po sa DCRH, sabi papaimbestigahan. Pero ngayon, iniimbestigahan na. Okay, tuloy Jonathan Andal. Hindi, dapat yung franchise hindi po ninegosyo. Eh, batang-bata ka ninegosyo mo yung franchise? Wala ka pa kahiyan? Ano kasi Pilipino yan? Maanghang ang tirada ni Ombudsman. Tang inumin. Galit na galit, Ninegosyo daw yung franchise. Batang-bata daw nagninegosyo. Putang na, bakit? Masama ba magnegosyo? Kaysa ikaw naman tanda-tanda mo na, magnanakaw ka sa kaban ng bayan. Kung legal naman yung negosyo, anong problema mo dyan? Boyeng Rimulya, nakananggagwang inggit lang kayo sa mga balat. Ngayon lang, bumabanat kayo sa negosyo ni Leandro Libiste. Kasi nga, overtime na sa pagbanat si Leandro sa inyo. Sige nga, tuloy natin. Gigil na gigil Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kay Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Sa kanyang radio program kanina umaga, sabi ni Rimulya, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Libiste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise. National franchise Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Ulol! Critical to national life? Ano yun? Putang ina, ang critical to national life ay kayo, mga kawatan na yung amo mo. Gobyerno ninyo, putang ina, trilyon-trilyon yung ninakaw, mga buhaya kayo, ito yung critical to Filipino life. Kayo, bendalo. Ako hindi ako naniniwala dito kay Boyeng. Alam mo naman si Boyeng, magaling po magdrama-drama to, magbendalo Si Leandro Libiste, kongresista, negosyante, sa tingin nyo ba gagawa siya ng hagbang na ikapahamak niyan? Tanga naman ni Leandro. Napakatalino yan. Wala daw approve ng Kongreso. Drama-drama lang kayo kasi nga gusto lang ninyo patahimikin itong si Leandro Libiste sa mga expose na kayo po mismo, mga amo, kalyado ng amo ninyo, tinatamaan Leo. Nanay mo pa, Senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Libiste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Noong 2025, ibinenta ni Libiste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares sa kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Shares lang naman ibininta pala, anak ng kagwang shares. Hindi yung anak ng kagwang yung ano yung sinasabi niya, franchise ba yun? Ulol. Ayon sa Section 18 ng Republic Act No. 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Libiste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Puta ina, bakit? Shares lang naman. Ayaw na nga niya shares lang Utak lang yan, Yeng. Ganang maingit, Yeng. Gawa ka na rin yun ng sarili mong solar, Yeng. Solar na may kasamang singhot. Nga talaga. Sabi ni Rimulya, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Libiste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files. Nalistahan umano ng mga pinondoan ng DPWH sa mga congressional district mula 2023 hanggang 2025. Utang ina, so franchise na yun ang mabigat. Sa flood control, hindi mabigat. Ang tanga ng Pilipino pag naniwala dito. Si Leandro Libiste nagnegosyo ng tama. Inggit lang itong mga buhayang balat ng mga buhaya. Walang ninakaw na pera sa kaban ng bayan. Putang ina nyo.
Itong flood control trilyon yung ninakaw, tapos ang mabigat kay Leandro Leviste, ulul! Kukuhin nyo tatay nyo. na nakuha raw ni Leviste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya, subukan niya ilabas. Ilabas niya. Ba't tingnan natin sa meron the document he got when Cabral was alive. It's not the same document as when she is dead already. Because this nobody to authenticate it. Lolo niya, hirap na mga Rimulya. Nilabas na nga. Anak ng kagwang, tulog ka pa ba? Inilabas na. Ang ilabas na lang, yung sa ombudsman. Ilabas mo yung kopya. Kayo ang maglabas. Dahil nandyan na po yung files ng Cabral files sa inyo. Tingnan mo, sinabi niya, iba na daw yung inilabas daw ni Leandro Leviste kaysa files ng buhay pa daw si Cabral. Ba't mo alam? Meron ka na bang files noong buhay pa si Cabral? Sa bagay, binigyan siya ni Leandro. Yung files mo kay Leandro, hindi galing yan eh. Paano na bago? Puta, nagmikos na ang mga animal, no? Nagmikos-mikos na. This is Congressman. Irrelevant na yun. Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Hiningan na namin ng komento rito si Leviste pero wala pa siyang tugon. Hihingi rin daw ng kopya ng Cabral files sa DPWH ang House Infrastructure Committee at kasama sa posible nilang ipatawag para ma-verify ang mga dokumento ay ang mga dating staff ni Cabral sa DPWH. I'm quite sure, di naman si Cabral yung nag-encode eh. Sino? Ang lahat po na laman ng Cabral file. So, Isa pa to, budlat din each and yung animal. every member of the staff no, ng planning service can in fact be invited and asked for their positions on the matter. Dagdag ni Ridon, agad-agad nang babalik ang investigasyon ng Komite sa Anomalya sa Flood Control Projects sakaling buwagin na ng tuluyan ng Independent Commission for Infrastructure. Para sa Tingnan mo putay na, bakit sabi ni Boyeng ilabas niya? Inaglabas na nga eh, no? Tsaka meron siyang pahabol na iba na daw yung inilabas ni Leandro Leviste nung buhay pa si Cabral at ngayon namatay na. Putang ina talaga, meron talagang mapya yung gobyerno eh, no? Sabi nung isa, paano mag-stand daw yung dokumento ni Leandro Leviste? Wala na si Cabral. Mukhang sinadya nyo talagang gurgurin tong si Cabral or tinago nyo ba? Pinadala nyo ba sa ibang bansa? Putang ina, no? Kasi walang burol eh. Grabe, no? Itong mga alipuris ni Bongbong Marcos talagang marka demonyo. Ito tayo ngayon So ngayon, si Leandro Leviste, pinapaimbestigahan na pala talaga sa ombudsman. So ang inimbestigahan hindi sa flood control, kundi dito po sa solar. Alam nyo po, itong gobyerno ni, ni Bongbong Marcos, masyado pong pinapahirapan ng maraming Pilipino. Pati ba naman ho yan? Pati ba naman negosyo ni Leandro Leviste, papakialaman ho ninyo? Kung nagnegosyo po ito ng tama si Leandro, wala po kayong karapatan dyan. Tingnan mo isipin mo Leandro Leviste founded Solar Philippines in 2013. It is now Southeast Asia largest solar company and integrated solar developer. EPC in power generator with a mission to make cheap, reliable electricity universally accessible. Isipin mo, siya po yung CEO ng Solar Philippines. Si Leandro Leviste pala. Billion po ang kita ni Leandro Leviste dito. So ngayon, hinahanapan po nila ng butas. Kasi nga yung shares daw ay ibininta. Maliwanag, shares lang yung ibininta. Hindi po ibininta yung franchise. Anak ng kamuti. So ngayon, nag-imbestiga na si Boyeng. So, opla na Leviste na po sila ngayon. Hindi na po kasi nila kakayanin talaga itong mga dokumento na inilabas ni Leandro Leviste. Yung files kasi ng Leandro, sinabi ni Leandro yung Cabral files, ay binigay niya sa ICI. Ibinigay niya rin sa ombudsman. Nandun, may mga picture eh. So ilabas mo Boyeng Rimulya. Ang nakakatakot niyan, baka natampered na nga po yung Cabral files. Sinabi niya, iba na daw eh. So sinong nagtampered? Iba daw yung inilabas ni Leandro kaysa bagong nagurgor, itong si Cabral. Bakit lumulutang na naman yung ganung usapin? Simple lang. Kailangan po nila i-discredit itong mga isiniwalat ni Leandro Leviste. Kailangan po nila ipalabas na hindi authenticated. Dahil ang mag-authentic lang daw dito ang DPWH. Ang putang ina, ang DPWH, igaling din kay Cabral yung files ninyo. Na sinabi ninyo, nandun si Leandro Leviste. Sa makatwid, itong ginawa ngayon na panggigipit, ito makikita ko, masasabi ko pong panggigipit po itong ginagawa ko ngayon ng ombudsman kay Leandro Leviste. Bakit pinagtuunan natin ng pansin itong negosyo ng batang ito na Solar Philippines, sa malaking tulong po rin sa electricity yan, sa ating bansa na mapamura yung electricity sa atin? Dapat nakatuon kayo dito sa trilyon-trilyon na flood control na projects under Marcos admin na paldong-paldo ang amo ninyo since 2023 until 2025. Na pareho po kayong paldo na ngayon ang maraming Pilipino naghihintay kung sino na po ang makukulong sa inyo. Alam nyo po sa akin wala na po silang takas dito. Kahit anong diversionary tactics po ito diversionary tactics na naman itong pag-iimbestigan nila sa kay Leandro Leviste. Hindi na po ito tatalab. Hindi na po ito kakagatin ng maraming Pilipino. Bakit ginaganito nila si Leandro Leviste? Unang-una, hindi po inilaglag ni Leandro Leviste itong mga Duterte. Hindi po sumusunod si Leandro Leviste sa script ni Martin Romualdez at ng mga Rimulya at ni Bangag. May response si Leandro Leviste yan. May post si Leandro Leviste ang sabi, bibigyan ko kayo ng 2 linggo para sabihin ang lahat. Sasagutin ko ang lahat sa pagbubukas ng Kongreso sa January 26. Baka privilege speech siguro dito si Leandro Leviste. Wala na to, Boyeng Leviste na ang labanan nito. Ito ay pamumulitika pa rin para sa akin. Rimulya versus Revilla, Leviste at Barsaga. 3 apelyido laban sa isang apelyido na makapangyarihan po ngayon dahil binigyan ng kapangyarihan ni Bungit na gustong kaladkarin ang mga Duterte sa flood control. Ito,
Dito po nabubwisit si Bangag kay Leandro Leviste kasi nga ayaw sumunod sa script. May prinsipyo, may ibang kagustuhan. Na ang pinaka-main goal nila ngayon, ipahid natin kay Duterte ang kasalanan. Yung flood control, si Duterte ang may kasalanan, ang tanga ng Pilipino. 2023 budget flood control, ipinagmamalaki ni Bangag na 5,500 flood control tapos na at yung iba ginagawa pa, puro ghost projects. 2023, 2024, 2025, Duterte ang kasalanan. Kaya kahit anong gawin nila hindi po pwedeng makaladkad ang mga Duterte sa flood control. Yung inilabas po ni Leandro Leviste na allocables, maliwanag pa sa sikat ng araw na walang pangalan ang mga Duterte. Walang pangalan si Pulong doon, walang allocables. So ito, pakinggan natin. Nilinis po. Muling nilinis ni Leandro Leviste ang pamilyang Duterte. Kagabi po ito. Panoorin natin. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, isa Sino ba yung mga nandun? Kasi Congressman puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimero Olaso, if I'm not mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi. Ayan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandun din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-interview na, yan ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko wala. Parang hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Andiyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Halos buong 19th Congress ay nandun. Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. Yun. At yung allocable niya, 0. Kaya, Sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan eh. Baka dahil dito dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Sa 2025 na wala. Pero at hindi lang ako may copy nito. Pati PCIJ na hindi naman DDS ang PCIJ. Diba? Inilabas ng PCIJ ito. yes. Tingnan mo kahit anong gawin talaga nila, ang ebidensya ang magsasabi ng totoo. Mantakin mo sa lahat ng distrito, sabi ni Leandro, sa lahat ng distrito sa buong Pilipinas, 4 lang ang walang allocables. Mga kaalyado ng mga Duterte sa Davao kasama si Kung Pulong Duterte. So paano mo kaladkarin itong mga Duterte sa flood control? Paano mo sisihin? Wala nga sa files wala sa Cabral files, walang allocables. Kaya sabi ni Leandro, putang ina, baka magtanim sila, tanim proyekto. Nahabulin nila, gagawa sila, magmikos-mikos sila nandoon. Puta, paano po ninyo tamnan ng proyekto itong si Kung Pulong Duterte? Wala nga Hindi nga tumanggap ng allocables. 0 talaga sila. As in. Ganong katindi. So ngayon, masaya kayo dahil meron kayong mga allocables na bilyon-bilyon, Sandro Marcos, Martin Romualdez. Pero, nagkabistuhan putang ina, nagugas kamay na kayo sa allocables, itinuturo ninyo yung hindi ninyo pinagbigyan ng allocables, mga anak ng kaguwang Napag-usapan man natin si Kung Pulong Duterte. Ito, magbasa muna tayo ng statement ni Kung Pulong Duterte tungkol sa planned na talaga na impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito ay diversionary tactics pa rin ito. Mga February pagpasok, magpapile na sila ng impeachment. Sabi ni Kung Pulong Duterte, bago pa man ihain ang mga panibagong impeachment complaint ngayong February 2026, this is a call to my colleagues. Huwag ninyong ipasa sa taong bayan ang isang desisyon ng matagal nang niluluto sa likod ng saradong pinto. May mga nagsasabing ang impeachment ay busis ng mamamayan. Pero ang tanong, kailan ninyo kinausap ang inyong constituents? O mas totoo bang ang kinausap ninyo ay ang administrasyon, ang budget at ang kapangyarihan? Kaya murag klaro kayo kung kinsay ang gisunod. Klaro di umano kung sino yung sinusunod. Kung ito ay usapin ng konsensya, bakit parang may script? Bakit minamadali? At bakit sabay-sabay nakikilos ang isang super majority na parang may utos? Ingon ana ba jud na ang boses ng taong bayan? Ganyan ba di umano ang boses ng taong bayan? O boses lang ng iilan na may hawak ng pundo at impluwensya? Ingon na, alam ng lahat na sa politika walang libreng perma. Kaya bago pa kayo pumirma, sagutin ninyo muna ang taong bayan. Ano ang kapalit? Sino ang nagdikta? At kanino kayo tunay na loyal? Alalahanin ninyo na di lang boses ng taong bayan ang iyong pinakikialaman. Kung magkano man ang pinangako sa inyo, pera ng taong bayan yan, taong bayan na lalong naghihirap at galit na galit. Galang. Ang habay. Tingnan lang. Nawala ko yung awards. At galit na galit sa mga kasakiman ng mga nakaupo. Kasabay nito, ginaawhag nato. Inakayat namin ang lahat ng mga Pilipino nga huwag manahimik. Kung mayroong ghost projects sa inyong lungsod, probinsya o distrito, karapatan ninyo yan na mag-file ng kaso laban sa inyong mga opisyal sa gobyerno. Ang pundo sa bayan, ang pundo ng bayan, hindi personal na pira. At ang mga mamamayan ay may karapatan humingi ng hustisya. Ayaw nagpa-inosente, wag na po tayong maging inosente pa. Ang Pilipino ay hindi bubo. Ang impeachment ay hindi political favor. Hindi bayad na serbisyo at hindi utang na loob. This is about accountability. At kung hindi ninyo kayang sagutin ang mga mamamayan at tatayo sa katotohanan, wag na po ninyong gamitin ang pangalan ng taong bayan para hindi mapagtakpan, para pagtakpang ang inyong desisyon. Ayon po kay Kung Pulong Duterte. Maraming hindi pipirma dyan, kagaya ni Kiko Barsaga at Leandro Leviste. Meron lang po akong ipi-play na video kung bakit si Leandro Leviste ay namarkahan na Duterte diehard supporters. Ito may kinalaman din sa solar power. Noong I think 2019 ba ito, merong event dyan sa Solar Philippines, si Leandro Leviste man ang CEO.
nandun si Tatay Digong may regalo si Leandro Leviste. Panoorin po natin na tinawag niyang idol niya si former President Duterte. Nagtuon ko og gamay nga binisaya. Kadtong nakauban ko si Mayor Duterte sa Davao og 2013. Ipinagbilin ako ng aking ina na mag-OJT kay Mayor Duterte. Nung nakita kami, niyaya naman ako ni Mayor Duterte na sumakay sa kanyang taxi. Magpatrol daw kami ng Davao at manghuli ng kriminal. Sa buong Pilipinas, wala akong nakilalang leader na may tapang at malasakit katulad ni Mayor Duterte. Kaya naitanong ko, Mayor, you've done so much for Davao. Why haven't you run for national office? Kanyang sagot, the country is not ready. Many events have since transpired, and the rest, as they say, is history. Today, we are so grateful that President Duterte answered the call to run in the 2016 elections to bring change to the Philippines. To show po our love and admiration for our idol, President Duterte, nagkusa po yung mga empleyado ng solar factory na gumawa ng special Digong Edition solar panel. Ayan, special Digong Edition solar panel. Ayan po yung ginawa ni Leandro Leviste. Idol ni Leandro Leviste, si former President Duterte po. Siyang ganyan, no? Ganda. Gawan kaya si Ngiwi Jam, nakangiwi, no? Gawan mo, Leandro, para hindi maingit itong mga inayupak, mga liporis ni Ngiwi. Marimulya Brothers, oh. Grabe, bilyonaryo itong si Leandro Leviste. Ayan, palakpakan natin, no? Tatak Duterte, si Leandro Leviste. Sabi niya, idol niya, si former President Rodrigo Roa Duterte at sumasama pa sa runda sa Davao City at naging OJT po siya. Kaya ngayon, nung ginawa ng mga kalyado ni Bangag, gustong patahimikin ang matapang na kongresista.